Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn ngayong December 2024, mid-month? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala na mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papaano rin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, dalawa yung court cards natin. Pero hindi ko yung gagawing tao. Kasi, komplikado. Kaya, lahat sila ay gagawin ko na lang energy. Ano kaya ito? Well, may ano dito, love and care. Healing ba? In general. Healing energy. Expressing ng pag-express ng love and care. Pwede rin healing, quality time. Yun yung una. Pangalawa, unexpected money ay posible. New employment, pwede rin. Para bang magse-celebrate kayo dito. Pangalawa, pangatlo. Wala itong pangatlo. Ang dating sa akin, doon sa pangatlo, may someone, probably lalaki o babae man pero extrovert. May tendency na mag-confess siya ng feelings dito. Sa crush niya, mag-spend siya ng maraming time. Yun pala, magko-confess siya, gano'n. Confess ng feelings. Pang-apat, so magkakapera yung lalaki o babae man pero extrovert. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang artistic creation, magiging creative. Ganyan. O sa field na may kinalaman sa arts. Malawak kasi ang arts, di ba? Diyan napapasok yung actors, actress, singer, dancer, writer,
anything na parang magical yung work, nagamitan ng imagination, fantasy, o spiritual. So, yun lang. Kumakit ang ulo ko. Pumunta na nga tayo dito sa susunod. Nahirapan kasi ako sa part na to eh. Wala naman yan eh. Wala yan sa araw. Anyways. Nga to. Oh. Meron tayong harp. Saka boy. So, paano yan? Well, yung boy, lalaki, no? Ay may tendency ewan ko po some reason makakailigan niya ang topic ng yung parang bumata ka ba? Pampabata. So, mga tawag dito pampaganda. Ay, lalaki pala to. Pampagwapo. Gano'n, para bumagets yung itsura niya. Kumbaga, may tendency na ma-appreciate niya yung sarili niya, bilhan niya ang sarili niya ng mga products para gumwapo siya, ganyan. O bumagets siya. Bumata yung skin. Mga products na pampabata. Makakaibigan niya yun. Ibang case. Baka mag-initiate siya ng reconciliation kung may nakaaway siya. So, whether kayo mismo to o ito yung person niya. O ito yung nakaaway niya. So, kasi kung matanda kayo, yung bata, mas bata sa inyo na nakaaway nyo. So, case-to-case basis, halimbawa, lalaki yung nanonood, may nakaaway siyang mas bata sa kanya. Yung mas bata na yun yung makikipagbati. Okay? Makikipagbati sa inyo. Ngayon, kung anak nyo to, yung anak nyo yung makikipagbati. Bati. Kung babae yung nanonood, mas bata sa kanya yung jowa niya, nag-away sila. Whether yung babae yung ugat ng problema o yung lalaking to, pero siya yung mag-i-initiate ng reconciliation, siya yung mag-e-effort. Basta yung energy ng tao dito, whether kayo mismo to, hindi, basta lalaki o masculine energy, magiging somewhat playful siya sa mid-month na to. Siguro dahil finally, makapag-relax na siya. Ewan ko. Kasi may holiday ngayon. Di ba? Maraming holiday. So, masaya siya. Makapag-relax. Kaya ayan. Sa mga panahon na wala siyang pasok, masaya siya. Magiging relaxed at playful siya at the same time. Ganun. Anyways, kuha pa nga tayo. Oh, iceberg. Oh. Ay, ito magandang combination. Kaya lang. Ay, ito maganda pa rin. Naging 3.
Kaya magandang combination niya actually. So, paano naging maganda? Anything na parang hidden dito. Kasi may iceberg yan, di ba? Nakikita natin bundok yan, malaki, di ba? Pero mas malaki yung nasa ilalim. Ganun pala siya. Mas malaki pa yung nasa ilalim kaysa dito. So, nasa tuktok. Although, malaki na siya tingnan kasi mukha nga bundok eh. Pero mas malaki pa pala yung sa ilalim. So, naging, may mga bagay-bagay na mystery ba? Secret? Hidden? Na magka-come to light? O ma-reveal? O maaayos? Ano tong fish? So, sabihin natin, hindi alam ng ibang tao na namumroblema kayo sa pera. Eto, magkakapera. Oh. Pwedeng ganon. Secret eh, di ba? Magiging masaya, magkakapera. Mystery. Sabihin natin, ang hindi alam ng ibang tao, gustong-gusto nyo na magkaanak. Face-to-face basis. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. O, sabihin natin kakilala nyo, ganito. Tagal na sila nagtatry. Yan yung hidden desire nila. Na ito, finally, magiging masaya, di ba? Kasi, matutupad na ang wish nila na magkaanak. Pwede. So, maganda naman itong mga lumabas na cards. So, hindi na ako magda-dive sa mas malalim pang meaning. Dahil wala akong makitang negativity dito. Although, kung ito ay napunta dito, at ito napunta dito, o ito napunta dito, doon siguro magiging negative. Pero nauna siya eh, sa maganda, di ba? Buti na lang. Ang last deck, Poet's Narcissus. Wow, may ganun pala. Confidence. Ito, purpose. Points siya. Ano basa dito? Purpose, confidence. So, ang purpose ng buhay nyo ngayon sa mid-month na to ay mag-build ng confidence. Ito sa really. Ito, compassion. Consciousness. Magiging conscious yung iba sa inyo na maging compassionate. Pigsasama ko lang. Kan talaga. Combine lang. So, sa madaling salita, magiging maawain kayo sa mid-month na to at siguro maisipan nyo mag-donate o magbigay ng any form ng charity sa mga nangangailangan o walang-wala o dukha. Magiging ano kayo dito, somewhat kind, mag-share ng blessing, parang gano'n. Ito, love. Wow. Reincarnation. Connection. Oh, forget me not. Forget me not. Forget me not. So, parang ano siya. Nanggaling sa past. Forget me not. Bakit mo sasabihin forget kung di pa kayo nagkakilala? Pero yung pangalan ng ano, flowers. So, rekindle siguro ng love mula sa old flame o ex. Posible. Ngayon, pwede rin to sa single. In a way na magkakaroon siya ng new love interest. Posible, new connection, new love interest. So, yung single ha.
Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.